Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang pambayad, iniutos ng hari na ipagbili siya. Ipagbili siya at ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanya mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod yun at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanya mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sinasabi po ng ilan na ang salitang pagpapatawad o forgiveness ay isa sa mga magagandang salita na makikita natin sa kahit anong lengguwahe sa mundo. Totoo po, maganda yung salitang ito, pero alam natin na may kaakibat ito na demand. It is a beautiful word, but a demanding word. At ngayon po, yung pagpapatawad, tema ng pagpapatawad, yung isang maaari nating mabaon mula sa ating mga pagbasa sa linggo na ito. At kapag po pinagtuunan natin yung salitang forgive, maganda pong mapansin na sa salitang forgive, meron salitang give. So sa pagpapatawad pala, meron tong kaukulan na pagbibigay. Kapag nagpapatawad ka, dapat meron kang ibinibigay. Halimbawa, kapag nagpapatawad pala tayo, ibinibigay natin yung laya ng tao na nagkamali sa atin. We release them from the wrong that they have done to us. Pinapalaya, binibigay yung kalayaan sa kanila. Kahit nagkamali, okay lang. Isang klase ng pagpapatawad. O pagpapatawad din po, ibinibigay natin o isinusuko natin yung ating karapatan o intensyon na gumanti. We give up our intention to retaliate para gumanti. Para po sa mga Hudyo, yung pagpapatawad hindi lamang po obligasyon na tinuturing nila. Ito po ay isa ring uri ng pamumuhay sa kanila. Bakit? Dahil naniniwala sila sa sinasabi ng kasulatan. Yung narinig natin sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach, sinasabi, kung pinapatawad ka ng Diyos, dapat patawarin mo rin ang kapwa mo. Or, bago tayo siguro patawarin ng Diyos,
matuto muna tayong magpatawad sa kapwa natin. Paano tayo hihingi ng kapatawaran kung tayo mismo hindi marunong magpatawad? Pero sa kultura po ng mga Hudyo nung panahon ni Jesus, medyo may limitasyon, may bilang kung ilang beses lang tayo magpapatawad. Sinabi po dun sa aklat ni Job, magpatawad ka ng 2 beses o 3 beses. Turo naman po ng kanilang mga guro, normal at tama lang na magpatawad ng 3 beses. Pero kapag 4 na beses na nagawan ka ng sala ng parehong tao, pwede mo na siyang parusahan. Kaya naman po, nung narinig natin sa ating mabuting balita, may tanong si Pedro sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong niya, Panginoon, kung ang aking kapatid ay paulit-ulit na nagkakasala sa akin, ilang beses ko ba siya dapat patawarin? 7 beses ba? 7 ba? 7 times? Siguro, kung nai-imagine ko yung situation ng panahon na yon, siguro medyo proud ng konti si Saint Peter. Kasi alam niya na 3 lang yung requirement ng kanilang kultura. Kaya ang ginawa niya, malamang dinoble niya yung 3 para maging 6 na beses, dinagdagan niya pa ng 1 para maging 7 beses. At ang bilang ng 7 po, sumasagisag sa kabuuan, completeness, fullness. So kapag ka nagpatawad ba ako ng 7 beses, am I forgiving that person in fullness or completely? Malamang masaya si Pedro. Malamang hinihintay niya, pupurihin siya ni Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? Sabi niya, hindi ko sinasabing 7 beses. Ang sinasabi ko, 70 beses. 70 times. At kapag ka po sa mga scholar ng Biblia, 70 times would mean infinite. 70 times would mean always. Kaya pala, ang sinasabi ni Jesus, kapag ka may nagkasala sa atin, patatawarin mo lagi-lagi, kahit paulit-ulit. Dahil walang bilang ang pagpapatawad at awa ng Diyos. Alam po natin, kapag ka po tayo nagpapatawad, alam natin na dapat may kasama yan pagmamahal. Hindi po pagpapatawad na kinakalimutan lang, kundi may kasamang pagmamahal. Dahil ang taong nagmamahal, hindi nagbibilang. Meron ho ba kayong naranasan na isang taong sinasabing, mahal na mahal kayo, pero binibilang kung ano yung ginagawa para sa inyo? Wala pong ganun. Halimbawa, may magulang. Wala hong tingin ko na matinong magulang na paglaki ng anak, ibibigay yung listahan sa anak. Binilang kung ilang diapers yung nagamit ng bata siya. Binilang kung ilang noodles o ilang bigas, sako ng bigas ang napakain. Hindi po yung ginagawa ng matinong magulang. Hindi nagbibilang sa mga ginagawa nilang serbisyo sa anak. Bakit? Kasi mahal nila. Ang taong nagmamahal, hindi nagbibilang. O kung meron naman po sa atin ng liligaw, hindi mo maririnig yung nanliligaw, sasabihin sa'yo, o itong buong linggo, 5 beses kitang sinundo sa trabaho, Tapos 3 beses kitang nilibre sa kainan. Tapos 2 beses kitang binigyan ng regalo. Hindi po natin yan maririnig sa taong nagmamahal. Kasi ang taong nagmamahal, hindi nagbibilang. Gayon din po sa pagpapatawad. Kung mahal niyo yung tao, hindi niyo bibilangin kung ilang beses sila nagkakamali. Pero pwede po natin sabihin, Father, madali naman sabihin yan pagka mag-anak, kapag kapamilya yung nagkamali. Pero paano pagkaaway ko yung nagkamali sa akin? Patatawarin ko pa rin bang paulit-ulit? At paano ko siya mamahalin? Hindi ho ba, pinaalalahanan din tayo ni Jesus na kahit ang mga kaaway, dapat ibigin. At kung iibigin natin yung mga kaaway, ilang beses po natin silang patatawarin, paulit-ulit. Dahil ang nagmamahal, hindi nagbibilang. Alam po natin, masakit, masaktan, masakit mapahiya, pero ang hamon po ng ating Panginoong Jesus, patuloy at paulit-ulit na magbigay, magpatawad. Kapag ka po tayo nagpapatawad, ang nakikinabang, hindi lamang yung taong pinapatawad natin, nakikinabang din po tayo. Ano nakukuha natin sa pagpapatawad? Una, kapayapaan. Hindi ba merong kapayapaan ng kalooban ng isang taong nagpapatawad?
Kapag ka lagi kang may puot at galit sa iyong kalooban, makita mo lang yung kinaiinisan mo, kumukulo na yung dugo mo. Maalala mo lang yung kaaway mo, tumataas yung blood pressure mo. Masulyapan mo lang siya, umiinit yung mukha mo sa galit. Walang kapayapaan sa kalooban. Kaya kapag nagpatawad tayo, we give up our anger, we give up our hate, and then we experience peace. At kadikit po sa kapayapaan ay yung kaligayahan. Ang taong payapa, maligaya. Ang taong payapa, palaging masaya at nagagalak at natutuwa. At sa uli po, ano po yung epekto ng pagpapatawad? Isang bagay na hindi nababayaran, mahimbing na tulog. Kapag ka wala kang kinakainisan, masarap pong matulog sa gabi. Wala kang iniisip na paghihigantihan. Wala kang iniisip na sisingilin. Wala kang ipagdarasal ng masama. Kasi mapayapa ang kalooban, masaya ang puso, kasi kaya naman po masarap din ang tulog natin. Kaya mga kapatid, sa ating pagpapatawad, nagbibigay tayo sa kapwa, pero may natatanggap din tayo. Hindi natin binibilang. At tandaan po natin, bago po mag-demand ng ganito si Jesus, alam natin na ginagawa yan ng Diyos sa atin. Kapag ka po tayo ay pumupunta sa kumpisal o humihingi ng tawad sa Diyos, hindi natin maririnig sa pari, pang ilang beses mo na yan. Pang 5 beses o 2 beses na lang Hindi ho tayo bibilangan ng pari. Hindi sasabihin na, hanggang ngayon na lang yung kasalanan mo kasi nakakota ka na. Ang Diyos, pinapatawad po tayo paulit-ulit dahil po mahal tayo. At yun din po yung hamon natin sa ating kapwa. At sa huli po, kapag ka po active tayo sa social media, alam natin yung may uso po ngayon. Sabi nila, gulatin mo sila. Nakikita niyo ba yan sa post? May nakikita po ko isang promotion ng seminaryo namin. Sabi, gulatin mo sila, magpari ka. Ngayon po siguro, gulatin mo si Lord, mangumpisal ka. Meron pong kumpisalan dyan. O gulatin mo yung kaaway mo, batiin mo, o tawagin mo, o itawagan, or i-text mo. At sa huli po, wag natin magbilang kasi alam natin na ang pagpapatawad ay isang desisyon at hindi emosyon. Magdidesisyon po tayo na patatawarin natin yung tao. Hindi natin hihintayin na maramdaman natin na parang okay na ako magpatawad. Kasi po pag hinintay natin yan, baka hindi dumating. Sa huli po, meron akong nabasang isang kwento. Meron pong isang lola na nagdiriwang ng 50th wedding anniversary. At yung isa po sa mga bisita, may tanong sa kanya, di ba? Ang pagdiriwang ng 50th wedding anniversary isang grasya at biyaya sa Diyos. Biyaya ng Diyos. May mga kilala po ko, ilang buwan pa lang pagkatapos ng kasal, naghihiwalay na. Yung iba, 1 taon pa lang, naghihiwalay na. Nakakalungkot. Sabi nung iba, Father, hindi pa nga namin nabayaran yung utang na ginastos sa kasal. Hiwalay na. Pero may mga tao na nagsasama ng matagal. 50 years. At kapag nakakita po tayo nagdiriwang ng 50 years ng kasal, ano yung una natin naisip tanungin? Anong sikreto nyo? Di ba? Anong sikreto nyo, Lola? Bakit nagtagal kayo sa inyong pag-aasawa? Ang sagot po ng Lola, sabi niya, simple lang. Doon sa mismong araw ng kasal ko, nangako ako sa sarili ko, nagagawa ako ng listahan ng 10 kasalanan. Na kapag itong 10 kasalanan ginawa ng mister ko, patatawarin ko, palalagpasin ko for the sake of our marriage. Kaya naman na-curious yung bisita. Sabi niya, ano po ba yung mga halimbawa ng kasalanan doon sa 10 nilista ninyo? Sabi po ni Lola, sa totoo po, wala naman talaga akong nilista. Tuwing nakakagawa ng kasalanan yung mister ko, tuwing galit na galit ako, tuwing gusto ko siyang sigawan, pinapaalala ko sa sarili ko, buti na lang, swerte siya. Yang nagawa niyang kasalanan kasama sa listahan ko. Kung titingnan po natin, wala talaga siyang nilista. Ibig sabihin, nagdesisyon siya sa araw ng kasal na kahit anong magawa ng mister, patatawarin niya dahil mahal niya yung mister niya. At dahil dun po, nagtagal ang kanilang pagsasama. Nawa po sa misang ito, hingin natin sa Puong Nazareno ang grasya. Hipuin ang ating mga puso
para po makahingi ng tawad sa Kanya. At the same time, hipuin po ang ating mga puso para po makapagpatawad sa kapwa natin. Huwag ho nating hintayin dumating yung araw, yung emosyon mawala. Hintayin po natin yung araw na magdesisyon tayo, na magpapatawad tayo, tulad ng ginagawa ni Jesus. Muli po, gulatin mo si Lord, mangumpisal ka ngayon. Gulatin mo yung kaaway mo, kausapin mo sila. Amen.